will be pulled down and will be broken down. Thank you, God. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Niya ta karon gidala ni Lord dinhi sa Book of Haggai, mga igsoon. Sa Book of Haggai, ang Haggai has 2 chapters. Pinakamubo kayo, no? Alima lang siguro ang Book of Haggai ang pinakamubo. Kay there are some passages also in the Old Testament nga mubo po, pero ma-amaze ko aning Haggai tungod kay wala siya ka-chapter pero grabe kaayo siya ka-compounded kaayo ang mensahe sa Ginoo niini nga kung atong hisgutan kini kulang ra isa ka oras wala na ang dili na lang nato basahon ang 2 chapters sa Haggai mukutlo lang ta sa mga pipila ka passage dinhi sa Book of Haggai. Kay maluta nga istorya sa Haggai nagsugod dinhi ang pag-prophesy o sulti ni Haggai sa pulong sa Ginoo didto na atong panahon nga ang mga Israelita, no, ang mga Israelita nakabalik na gikan sa ilang pagkabihan gikan sa Babylonia. Kabalo kita nga ang nasod sa Israel walay undang sa gubat, no? Way kalimutan na since from the very beginning until now. Kita nato wala gyud undang ang gubat sa Israel. That's why ang Israel, ang nasod sa Israel nahimo nga center of attraction sa tanang nasod sa kalibutan kay actually dinhi gadil ang Ginoo, especially when it comes to when we speak about the second coming of Jesus Christ. So diha tagatanaw sa kahimtang sa Israel karon kung saan nga kahitabo sa Israel, meaning to say this is a fulfillment of what has been prophesied in the Old Testament. So nagsugod dito sa nakahibalik na ang mga remnant, no, mga katawhan, mga remnant, gitawag nga mga remnant, may kitang remnant mga igsoon, mga katawhang nahibilin during war. And kini nga mga tao gibihag ni sila, no, mga binihag ni sila gidala sa Babylonian, sa Babylon. Dayon sa diyang nahibalik sila sa Jerusalem, nakita nila nga ang Jerusalem has been so ruined, damaged, devastated, wala gyud nada, no? Grabe kaayo ang devastation nga nahitabo sa Jerusalem. Grabe nga damage, guba ang templo, mga tao murag wala nahutdan ng paglao, mga tao nahutdan na og pagtuo, no? And katong mga remnant, pagtanaw nila nga ruined na kayo ang Jerusalem, gibuild nila ang Jerusalem, no, ang templo sa Jerusalem. Ang gitawag karon ng Jerusalem nga the house of prayer. So gibuild nila. Ang problema tungod kay nahutdan sila sa kanabitang pag-build nila sa Jerusalem, niabot sa panahon nga gipangkapoy sila. Giundangan nila ang pagtrabaho sa templo. Kay maybe the reason is wala na sila kapadawatan ng instruction coming from the Lord. Dili na nila mabati ang presence ni Lord. Dili na nila, wala na yung tao na ilang gamital sa ila in between their relationship with God. And maybe kani nga mga reason mo ning nakapaluya sa ilang nga giundangan nila og build ang templo. Aban 20 years later, niabot si Haggai. Gitawag ni Lord si Haggai, unya dayon gisultian ni Lord, instructionan. So dinhi makita nato nga there was a command and there was the reason of the command, and there was also a promise of
the command, attached to the command, no? Dunay mando, dunay rason nga nagmando ang Diyos. The command is to build the temple. That's the command. And the reason why God commanded to build the temple, makita nato diha may igsuon, no? Daghan kayo rason. Kay ang mga tao, ningon man ang mga tao nga, dili pa. Wala pa, dili pa right time. No, ingon diri sa verse 2. The time has not come. The time that the Lord's house should be built. Na dili pa panahon nga magtukod ta og templo. Dili pa panahon. Ana ang mga tao, murag gatalaw sila. Gatalaw sila tungod kay tan-aw siguro nila, dako kaayo ang gamit, so dako gyud nga kani dako nga gasto ang naka-entail ani financial kung sa ato karon nga panahon na financial nga aspect. So garison ako sila nga dili pa panahon nga mag-build ta og temple na lugar. So though the Lord during the time is silent, it doesn't mean nga wala naguban ang Dios. So timan-an nato sa atong kinabuhi, dunay mga panahon nga murag di nato kakamati ang tingog ni Lord, but it doesn't mean that the Lord has not been with you. No? Ato na timan-an mga igsoon kay because during that time silent si Lord. All those 20 years silent yun si Lord. Nga gisugdan nila nga wala nila tiwasa. But here comes Haggai. Niabot si Haggai. Then the Lord used Haggai to command. No? Command the people to rebuild and build the temple. That's the command. Unya, ang rason mga igsoon makita nato din na because the command, the reason of the command, and the promise that attached to the command. Makita nato din the reason is na asanay. You look for much, but indeed it come to little. And when you brought it home, I blow it away. Why? Says the Lord of hosts, because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. So nagmando ang Ginoo kay ang rason nga nagmando siya. Nagbisi gani mo sa inyong mga balay nga ang ako inoong templo, ang akong simbahan gipasagdan ninyo, wala ninyo gibuild. Nakita man unta, nasugdan na unta ninyo. Pero nganong gipangkapoy mo, nganong inyong giundangan. So ingon na ang point ni Lord. So girecall ni Lord. Gisulti ni Lord ang mga rason, no? So makita nato mga igsoon, nakaibalo kita mga igsoon nga the prophecy or the word in the Old Testament is a shadow to come. No, the things in the Old Testament is a shadow for the things to come, and the New Testament is the fulfillment. So kung atong tanawon mga igsoon, if you relate it in a spiritual aspect, makita gyud nato mga igsoon dinhi karon ang atong kaugalingon, no? Ingon dinhi, now therefore, muna isulti, no? Muna isulti ni Lord kang Haggai. Yun siya, it is time for you yourselves to dwell in, is it time? Pwede ba na ay nga, kanang magpuyo mo mga tiyaga ay nga balay, while ang akong simbahan, ruin, ang akong simbahan, dugmok, wala ninyong ginaatiman. Sa 5, ingon na yun si Lord. Now therefore, this is what Haggai's relayed, no? The word of the Lord relayed by Haggai to the people. Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Ngayon si Lord, amot pasabot sa consider your ways, mga igsoon nga, think it, kaning hula-hulaan ninyo pag-ayo. Balansiha kanin ninyo. Is it fair nga nag-iisi mo sa inyo tagsa-tagsa ka palimalay, pagpagwapo nini, pagpadako nini, pag-repair ini, pagpunuan, isadaghan kayong mga butang. Considering that my temple, that my house is ruined. Ingon nini, nakahibalura pa itong mga igsoon nga, the house of the Lord is the means wherein si Lord dito makiginabi, dito mamuhat, dito manglihok, dito siya magmulda, dito siya magpakita, magmanifest sa iyang presensya, sa iyang gahong, sa iyang himaya. Dito ni ana nga templo, dito ni ana. Basta kay gitawag nga house of prayer, basta kay gitawag nga
balay alang puanan. So, the temple has a strong significance for the lives of the people during that time. That's why strong kaayo ang mando ni Lord. So, niyon siya nga, sa ilato kasinultian no, nakita man ninyo, di ba? Nakita ninyo nga, you have sound much. No? Nagpugas mo. And gamay na inyong dadala sa inyong ipugas. You eat, but you do not have enough. Kapangaon mo, pero dili mo kakabusog. Di mo kakasatisfy. Nanginom mo, but you are not filled with drink. Wala gid mo, napura, wa mo na satisfy. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Buslot lang yapon ang puntil mga isul. We have to consider our ways, no? Gisulti ni Lord to remind us nga kanang we need to take heart kanang kuana ninyo imagine ganin i-recall ganin ninyo nganong kakahitabo ni muli ingon ni Lord, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Ingon din ang mando ni Lord dinhi, consider your ways, go up to the mountain and bring wood and build the temple that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Usahay mga igsoon, dunay mando ang Ginoo nga usahay dili nato kaayo di kay nato kakadunggan, dili kay nato comprehend. Dili kaayo nato ka-decipher sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao na ang kinahanglan nga ingnon kita ni Lord, consider your ways. Consider your ways. Hunaw na i-recall ka unsay dagan sa imong kinabuhi sa mga miaging mga panahon. Kumusta ang imong espirituhanon nga kinabuhi? Kumusta ang lakaw sa imong pagpangalaga? Kumusta ang lakaw sa imong pagpamuhat? Or in other words, take full consideration sa imong karong pagkinabuhi ng Kristohan. So, this is the reason, no? This is the reason. The reason is nganong ingon anak nga gamay ra ang ato di ta ka-satisfy, gamay ra atong kita. Grabe na nga kayod nga murag hand to mouth lang gihapon ang kita nato. Kaya murag one click ra gihapon ka. Murag asa man to, di ba? Dagko tag mga sweldo pero matingala ta nga ikaw kita nakakauno lagi sobra, no? Or kulang pa usahay. Wala ko ginayin nga hand to mouth ang atong income, ikaw ra ikaon pagkahuman kulang, kaya pagkaman, wala yun. Sa manay, kama sa food. Take a careful thought about it. Una yun sa Ginoo, consider your ways. Una, i-recall na. Kumusta na? So, inanang may reason. It is because of the house of the Lord is ruined, while every one of you runs to his own house. Sakit, no? Sakitan ko ani, igo man ko ani. Ay, grabe igo gyud. Kay nakaingon ko nga marag ay hara ko nakahigayon og atiman sa akong balay sa diyan. Ningon ko Lord, kay pagkawala ni Aaron James, wala ko'y time magatiman sa akong balay. Ultimo usay pag journal clinic, di na ako gakahimo kay ano, kaburot akong oras pagatiman sa sakito, niya plus busy sa church. Here comes, nakapahulay ko kadyot, no? Nakapahulay kadyot. Here comes Pastor Sam follow. Nasakit na magluwa for 1 year. So, hurot akong oras pagatiman sa mga sakiton. Unya na yun sa pagpamuhat sa mga buluhaton. So, pagkawala ni Pastor Sam, here comes blessing comes and the opportunity nga atimanon ng balay, ariglahon almost every day, busy kay sa nga tanan sa pag-atiman sa balay. And when the opportunity that the Lord's house should be built, na yung mga panahon mga igsuon nga, kung tanaw ko, magkuhan ko, ito nga,
Kung ginanghinanglan mo, alaala ko lang ito na akong Domingo, daw i-announce, no? Supuot na lang sa klutunon. But one time, history ako ni Lord. Your time in building your house is up. In this time, my house. Ikaw na, ikaw panahon na nga atimanon mo ang akong balay. Kung mana ang imong balay, loud and clear, naghilaka ko tuno-tuno. Iko, yes Lord, your house is up, no? And then, this time, ako ng balay, ang aligrahaan. No? So, ingon na mga isuon. So, ingon din there is a command, there is a reason, and there is a promise, no? No? Ang saan din daghan kayo kung anong tanawon mga isuon. Daghan saan. Una, makita nimo din ha sa chapter 2, verse 4. Ingon din ha, ang saan, do not fear, I am with you. Ingon ang Ginoo nga, liguna lang ninyo, buhata lang ang akong sugo, tukura lang ninyo ang akong balay, kay makikuban ko kaninyo. Ayaw lang kahadlok sa unsay lang kaintay, nga mga nakita ninyo, nga maggamit ninyo, nga gamito ninyo, or nakaintay nga mga financial, material, nga expenses. Ayaw kahadlok, anak. Amen. Tuman lang, kay magauban ako kaninyo. Tanaw na ito mga igsoon sa preceding ng mga verses. Dayon si Lord dito sa chapter 2 verse 8 yun siya. Kung inatuon na itong istorya mga igsoon, yun ang Ginoo. Ayaw kahadlok sa nakaintay ng mga expenses ani. Kaya nga si Lord, the silver is mine and the gold is mine. Ano siya, ano madlok, ako tagyanin yung tanang butang. The silver, the gold is mine. Ala si Lord ba? Grabe nga promise din. Grabe yun nga promise din. Kung alang-alang ang imong, kung alang-alang ang imong ginawa, nakalang ang imong pagto, magiging nga, ay, dili mo makalculate ang miracle working ni Lord. Dili yun. When you're sa atong human, kaugalingon natong panabot, dili mo makalculate, matingala na lang ka na pag-ingon nga, kinanglan 21,000. Kinanglan na kuan, diha. Just this morning, ato ko sa church site. Praise the Lord. Nga, gikalculate, di na gani mo amot pisan 10,000. Pero just this morning, nakahadto ko dito, nakatulong ko 15,000. Pakpakan na tayo. Praise the Lord. Punta kayo lang niyo. Punta kayo lang yung director. Jubin, puntak lang. Sige, ako tinili, yapan ako kasi ikuan raw. Total raw. Pero hindi ko nga, wala naman ng 10,000 eh. Sige lang, alam ko. Pero pag total may so, grabe, 50,000. Ato na yun, sige na, dito sa church side. Amen! Praise the Lord! Kung dili, pagkit ka, kung pinsi, doon sa kagamana ng Diyos, si Lord na nag-ingon diri, the silver is mine and the gold is mine niya. Pinaka-amazing pagkit, ang pamaagi ni Lord. Para abot lang ang panalangin. This is the promise of God. First, the promise is, do not fear, I will be with you. That's the promise. Na-mention there is a chapter 1 verse 13 and there is a chapter 2 verse 4 na-mention Lord din. O niya apay promise ni Lord. Iyon siya din sa verse 5. My spirit will remain in you. Ang akong espiritu remains among you. Do not fear. Balik na po niya. Do not fear. I am with you. Grabe ang saan ni Lord. Gikan pa sa Old Testament, hantod. Bisan sa ako na itong ihap, dili maihap, hantod sa New Testament, even until now, sa atong nga panahon na. Do not fear, I am with you. Pag-abot sa 5, so my spirit remains among you. Magpabilon, kabalota, nga, the Spirit of God is our power. Kung nag-ingon sa Acts chapter 2. The power will come on you when the Holy Spirit comes. And then, naapagin rin sa 8. Naapay sa adini sa
sa 9, siya, I will give peace. Tagaan ta mo kalinaw. Just don't fear. Do not fear and just obey. Nakita na itong mga igsoon nga obey yun ang mga tao. And there's still another promise. There is a 19 sa chapter 2. Ingon diri, I will bless you. And siya, from this day forward, I will bless you. Ipakita ni Lord nga diba, sa una, ang inyong mga seeds nga inyong kikuan sa inyong barn niya, ang tanan gyud dili ka yield. Pero ingon si Lord, ang promise ni Lord, but from this day, kay ni-obey mo, from this day forward, I will bless you. So makita na ito ngayon, so the command, the reason of the command, and the promise, no, that is attached to the command, ang common denominator, the common denominator is obedience sa yun mga isuon. Amen. Obedience ra yun kay pag-ingon ni Lord dili from this day forward. Gikan karong adlaw, I will bless you. Kinsa naka-experience ng panalangin na may actually, when we speak about blessing, it's not only money. It's not only money. Usahan na siya. Money is just but one. Strength, power, assurance, grabe, wisdom, knowledge, so tingala ka di ka kamao ani, pero because of the wisdom that God has granted, matingala ka kamao ka, ma-manage ani mga butanga nga di. Ni Lord, dili ko kamao. Dili na ko nilinya. Dili ko din ako linya. But every day, nag-ato na ko dito, kaka-amaze man ko. Sa gate pa lang daan magsingita na ko. Praise the Lord! Hallelujah! Maglingig yun na silang Brajulito. Maglingig. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat kayo, Ginoo! Pag-inaanan ako, yan pagkahapon to, anak ko dito. Dugay ko kauli kay mag-istorya pa man eh. Like yesterday, the other day, nung wala ko naka-amin sa overnight prayer, nagkabihan ko dito kay kamulo ni istorya ni Brajulito, kamulo po siya kuri-kuri sa mga hangin nga ako siya ginan kini. Mauna ni usa ka pamaagitan nga makalikusyo kita kay mamahigya kita na ning hangin tagdusin na. Siya pastora pero katong medyo pagapastora. So nagabihan ko, then when I came to the house, no, nagayong nga mo nung over exhausted na kaay ko, hindi na kaya sa lawas. Pero my heart is filled with joy. Kanitang ang blessing ba? The joy is one of the blessing. Nga naman, tanaw na mo ng mga tao karon, galisod na magiging-smile tungkol sa kalisod sa panahon. Pero kung ikaw, Kristohanon kang malipayon ka, ay, usa na kabuta nga dili kahatag sa kalibutan, kanang kalinaw, kanang kalipay, nga man ang mga buta nga dili mapalit, dili kahatag sa kalibutan. So, wala siya maison, I will bless you. So, ang denominator gid ani, common denominator is obedience. Tingnan niya si Lord na, if you will obey me, I will bless you. Kaya nakita kita itong mga ison na pag humanong sulti ni Hagay, diha sa 12, diha sa 13, ingon diha, ni-obey ang mga tao. Sa 13, then Haggai, the Lord's messenger, he spoke the word. Makita na ito diha, from 12 to 15, makita gina ito diha na nag-obey gid ang mga tao o nagpasalig dahil ang Lord, nag-promise dahil ang Lord na, because you obeyed, I will be with you. Just do not fail. And my spirit will remain among you. And I will give you peace. And I will bless you. This is the promise of God. So kung ato din i-relate sa atong espirituhanon nga aspeto, ang pagdawat kang Kristo Jesus sa atong kinabuhi is not enough. Kay murang nagtukod og balay nga gibutangan atong foundation. Foundation ra. Muna nahita mo sa mga Israelita,
Gibuild nila ang foundation sa temple. But after some time, giundahan nila. Wala nila gitiwas o tukod ang mao nga gipundar nila nga ang mao nga pundasyon para tukuron ang temple. Giundahan nila kay gipangkapoy. Sa atong kinabuhi Kristiyano may never times kapuyan ta. That's why we need to be aware nga ang sinugdanan nga pagdawat nato kang Kristo Jesus, mura lang taog gihimo because our strong foundation is Jesus Christ. Our faith in the Lord Jesus Christ. But that just a beginning. Mauna na ang sinugdanan. We need to continue to build our house. Kung tanaw na ito mga igsoon, ang 1 Corinthians chapter 3, verse 9, atong dalikitan kadyon ang verse 9 sa chapter 3, 1 Corinthians chapter 3. Dayon diri from 9 to 17, atong basahon mga igsoon. Naman tayo mga mata, naman tayo mga dalunggan, atong gamiton karon. Ingon nila, for we are God's fellow workers. You are God's field, or you are God's building. According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but each one laid how he builds it. Ingon ni Pablo, gidigan niya ang tanan ng mga materyales sa pundasyon, a foundation. And what is that? The greatest materials, the greatest foundation na gi-provide na, gi-laid na ni Pablo. Jesus Christ. Jesus Christ. And ingon siya diri, according to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but each one take heed how he builds. Where are the pastors? Kani sila ang gamiton sa Ginoo nga mo continue og build sa gipundar na ni Pablo na mao si Kristo Jesus. And this Jesus Christ should be founded in the lives of all the people. Depende ra sa tao mudawat kang Kristo. But thanks be to God, kung kay kita man siguro tanan din, iilag, nidawat kang Kristo Jesus nga atong personal nga manluluwas o Ginoo. And that's the time that our lives has been built by our faith in the Lord Jesus Christ. Pero iyon si Pablo, pero bantayan how he builds it. Giunsa sa mga leaders, giunsa sa mga pastor, padayon pag-build ang house. Meaning, giunsa pag-nurture, pag-matuto ang mga Kristohanon. Giunsa pag-equip. Depende how he builds the lives. So, mo na ang bantayanan mga igsoon. Dili ta karon mo ni atong isgutan karon mga igsoon. Dayon, ingon din nga, but let each one take how he builds it. Kay kinahanglan nga padayunon ang pag-build, kinahanglan padayunon paglig-on ang mga kinabuhi sa mga Kristohanon aron sa Sunday school pagano niya aron mo endure up to the end. Aron nga malig-on niya, kung makalahutay niya. Kay kung dili ni malig-on, dili ni mo lahutay. Kinahanglan lig-on ni, kinahanglan ang balay tiwason na magbarog nga lig-on. Aron nga pwede na dayon siya mapuyan. Pwede na magamit, kung dili siya basta-basta mo crumble, tungod kay, dili siya basta-basta maruin, dili siya basta devastate, no? Dili siya basta-basta ma-damage, kay strong kaayo ang mga materials, strong kaayo ang padayon pag-build ani mga igsoon. So, ingon diri sa inyo, for no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. This is our strong foundation. Jesus Christ is our strong foundation. If we are a building, ingon di sa 9, you are God's building. Our strong foundation is Jesus. 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 Jesus.
And then, ingon diri. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will declare it, because it will be revealed by fire at the coming of Lord Jesus Christ. Pagkabot ni Ginoong Jesus, it is going to be revealed kung sa kang klase nga building. Building ba ka nga kaning materials ba, ang mga materialis ba sa imong building, ang mga materialis ba sa imong kinabuhing Kristohanon, dali ba masunog, no? Combustible materials ba, no? Then if anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. Mahitabo na siya pag-abot sa second coming of the Lord Jesus Christ. Then sa 15, if anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through the fire. 16, do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Kung ikaw ang templo sa Diyos, ayaw undang igsoon, padayon, paglikod, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod lang sa problema, sayang ang imong napundar. Sunday school pa ganina, kaya balik-balik ko ni Pastor Sam nga, naligo naman lang ko, nabasa naman lang ko, maligo na ko. Nasugdan naman lang ni tiwason. Ingon na ang mga igsoon, inaana ang mga prinsipyo na itong ikuhanan ni Lord. So, inaana mga igsoon. So, do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, which temple you are. We are accountable to the Lord. Yun sa nato pag-amping ang building. Yun sa nato pag-amping, pag-atiman ang atong temple, atong kinabuhi, atong kasing-kasing. That's why mga igsoon, gikinahanglan gid kaayo nga mahibaluan nato mga igsoon kung unsaon nga makontinue gid nato nini ang atong gispundar, no? Kini kinabuhi namo Kristohanon nga gipundar nato yang sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Nga dili ta mo backslide, dili ta mo balik sa uno, dili ta mo undang kay gipangkapoy kita tungod sa mga problema, kawadlon, kasakitan, pagsulay, balatian, bisan sa mga challenges sa kinabuhi nga tungod niini mo'y gadrain pag-ayo sa atong strength and power nga kapoy man Lord undang na lang ko. Mao nini ang nakahitabo. Dili unta mahitabo mga igsoon ka nagisulat diha sa Matthew, Luke nga signs of the coming of the end of times. Mga sinyalis sa katapusan mga panahon. Nga usa dito, nga gisulti dito may igsoon is the love of many will wax cold. Kung pasabot mo igsoon, daghan mo balik, daghan magugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagkinabuhi Kristohanon. Utrohon ako mga igsoon. Dili kaligyan sa atong kinabuhi Kristohanon mga igsoon. Kaya ako rin i-sight nato in our spiritual life. Kini nahitabo sa Hagay nga giundangan nila pag-build ang templo sa Diyos. Sa atong kinabuhi may igsoon, sinugdanan lang ang pagdawat kang Kristo isusulod sa atong kasing-kasing, sinugdanan lang na may igsoon, ato lang gipundar ang foundation. But the building, the temple should continuously be built. Aron nga mamahimong strong ang maong nga temple, mamahimong strong kini nga house, mamahimong strong nga Kristohanon ang kinabuhi nato. Kay kung dili may igsoon, delikado kayo. Utroon ako may igsoon, there were times hindi nato mabati ang tingog sa Ginoo. Many times sa experience na ko, Lord, naapa ba ka? Inaanang mga common ka, yung mga statement sa mga Kristohanon, pagkabos mga pagsulay, Lord, naapa ba ka? Usay din nato madumog ang tingog ni Lord. Ang mga
instruction before. But it doesn't mean na wala ang presensya. Kaupan. Kaupan natin. When the Lord promised na, I am going to be with you even until then, that's a promise. Yung napulo sa Ginoo, let all men be a liar, but let God be true. Magbinakaka na lang ang tanang tao. Pero ako dili. Mahal ang Ginoo. So, when He said, I am going to be with you even until the end of time, dili pa ako ng Diyos. Doon na lang mga problema along the way nga dili nato kakabati. Dili nato kakakita ang wonderful works ni Lord. Dili nato kakabati ang tingog niya. But it doesn't mean na nawala ang Lord. It doesn't mean na bibiyak. And there are things, no? There are things na nakita nato din mga iso. There are some sustainable. When we speak about building or our lives, kaya i-compare niyo sa building, there are some sustainable materials that needs to be, that we need in order to endure. Sa espirituhano nato ang kinabuhi mga iso. Kini nga mga sustainable materials, importante kayo. Kaya mo na yung rason, kung hindi na mamit mga iso, may mga rason nga undang din taong Pino. Undang ta dili na makapadayon sa padayon sa pag-build sa templo o sa atong Christian life. So, the foundation is there already. But it needs to be continuous. It needs to be it needs to continue. Na imagine the house. Imagine na ninyo ngayon doon ang kids room. So nagkinahanglan din siya o nagkinahanglan siya ceiling, kinahanglan ni window. Kinahanglan ni mga materials nga sa ba, kinahanglan ni simento, kinahanglan ni kabilya, kinahanglan ni sa ba, mga plywood, kinahanglan ni mga sin atop, daghan pa kayo mga materials gikinahanglan para makita nimo visible. Wow! O diba, yung Sister April dito, sila naman, nabado nila doon sila na, wow! Ala sila, para makawaw ang nakakalimutan, wow! Suka din ang Kristuhano ni Sikuan, wow! Mga anak mo na isuon. Basta ang pagkatukod, pagkahili mo, pagkakuan, siya ada kayo, niya tagalitan mo ng Kristuhano. Amen? So there are some sustainable materials in order to continue. The first one, na tanaw na ito may inso is the love of God. Are you secured with the love of God? Kaya sa'yo, dagan kayo, di man siguro ko love sa akong mama, di man siguro ko love sa akong papa, di man siguro. Grabe ang insecurities. We need to be secured enough in the love of God. Kaya how can you share about the love of God kung ikaw mismo wala naka-experience sa gugma sa Diyos? Amin yung may soul, I have ako naka-learn to love. Sa diyang na-experience na ako ang gugma ni Lord, ang kanuwi ni Lord. Grabe. Wala na ako na-experience ang gugma ni Lord and I will never learn to love. Jesus. Tinola siya ang soul. Hindi siya joke. It is then that I learn to love the members of the church and the church itself, the GCLS, after I experience the love of God. Now, how many times I fall? Now, how many times I stumble? But the love of God sustains me, anak. Bangon. Madagayhapon pa kaayo nagpadulong sa daghan pa kayo mga opportunities and blessings that will come along your way. Bangon na! So it is then. Na-experience man ako. So manaway, so kung kita Kristuhanon, ay, si
Sinati ang pag-ayo ang gugma ni Lord ay kalinti. Ayaw siya kalinti ug sige pasalamat. Salamat kay Lord sa imong gugma. Kay kung di patungod sa imong gugma, di ko makapatulog kaluwasan, di ko kailan nimo, di ba kamatyan kay ko nimo sa krus nga yatagan ko nimo chance and opportunity Lord na makailakan nimo Ginoo nga many times imo kong gina-uphold Lord nga kakabati man na nato maigsoon. Lord, nahabit na unta ko madisgrasya, pero imo kong gi-preserve, kinabuhi na ko until now, gi-preserve you. It is because of your great love. Ato na sinsinatiyon mo inso, na really ta ma-insecure. Because most Christians are so insecure. Nga tungod ana, gatantram sa permanente, ali na lang kulod mo simba, Lord, ali kulod ako. Gatantram sa mga spoiled kayo, mga bata, nga, ali kulod simba. We need to experience the love of God. That's the number one. Na sustainable materials. Amen? Love. And then the next is makita na itong mga insun. We need to have the knowledge. No? Kinahanglan, no? We need to have the knowledge of the Word of God. Kaya kung dili kita kayo baluan ni mga insun, kung ignorante ta sa sulti sa Diyos, pag-abot sa mga grabe ng mga challenges in life, wala may nag-support sa imo nga mensahe pulong sa Diyos. Mabackslide ikaw, igsuon, mabackslide ikaw. That's why, nagpasalamat ko sa overnight prayer, kay gapairon, pero hindi daw, bahay na sa diri, kay marag itayan na ni, marag nahabol na ni, bahay na sa mga siguro, mga memory verse. Wala ba na nato na nakita may isun nga, Lord, thank you Lord for giving us opportunity nga magbahay na po na mo ang among may mga memory verse kay sige rin na mo gakalimtan. We need to have the knowledge of the Word of God. Kikinahanglan ni siya may isun. Ganina ko nag-enjoy sa Sunday school nga, wala yung si Joshua nga, night and day. Night and day, meditating it day and night, atong hinuklugan ang pulong sa Diyos. Ay Lord, pag-abot sa challenge, sa pagsulay, ay Lord, hingin ka. He who, sa Sunday school kanina, he who that endures up to the end will be saved. Okay, hihinanglan yun na mula huntay, Panginoon Lord, kay katurang yun ay mula huntay. Ingat pa din si Jesus sa Revelation, siya nga, he that endures up to the end will I grant to sit besides me on the throne of my Father. Katulang ang mula huntay, ang mahatagan, gigayon, nga maglingkod tupad na ako dito sa trono sa Panginoon. As Jesus. So every time na yung mga challenges mga igsunay, mauna-unaan na mo ang ingon sa Diyos. Ay Lord, naamaday ka. Nalimot ko Lord, naamaday ka. Uya, Lord, nalimot ko. Ay, nagsaad manday ka, Lord. Nagsaad manday ka, nga mula hutay lang ko, mapadayan lang ko, i-continue ko lang ni-build ang house, ang templo ni mo, Lord, na maungarong kasing-kasing ako kinabong. Mananday ko ni mo, Lord, yung palingkuron, manday ko ni mo, Lord, sa tupad ni mo, Lord, dito sa trono sa langit. But if you have no knowledge about what the Lord has said, so, sa gisulti ni Lord sa iyang pulong, kami ka doon kayo mga isulti. Wala kayo suporta sa imo. Wala power to support. Sa nagkatunas na, nagkagabok na mga materyales sa iyong building. So, kinanglan ay pulong sa... The Word of God is power. Kinanglan ay pulong sa Diyos. Kaya aron nga, kung nag-alam na, kay, ang kaaway kayo, mo-create ang kaaway kung kahoy pa, mo-create ang kaaway kung sa sakit sa kahoy, ganang anay. Hinahinay, anay. No? Remember Luke chapter 10 verse 10, and then coming to steal, to kill, and to destroy. Hinahinay. Ang problema po kung kanang chinalanan niya, ang problema kung metal po, ang kontra po ana, taya. Sa ato espirituano na kinabuhi, bantayanan kay mga igsuon, expert kay kaaway mo butang og taya. Expert kay kaaway mo butang og anay na kulili mabantayan. May kanik kay kapintalan ni Rajulito. Iyan ang
naghimo na siya defense mechanism sa taya. No? Kaya nakaibalugin siya na magkadugay kini, magkataya kini. Nanak na isuot. Sa kahoy po, na ay gitawag nga ka ng gailang na itong gani para malikaya ng anay. Sulit no. Sabi ako, ngalan na sulit no. No? Sulit na. Ang kinabuhi na ito, kung magtanghag ta, dili mabantayan lagi. Goy, natayan na. Agoy, naanayan na. Nagtangan nag-anay, bantayan na ng kinabuhi. Sa Kristuhanon mga ito. That's why we need to be secured in the love of God, and we need to have knowledge about the Word of God. Importante kayo in building our temple. Don't you know that your life is a temple of God? Your body is a temple of God. And these are the things that will sustain us. Kung wala ni siya mga isunod, hindi ito masustain. Gamay lang ang problema. Puklit. Gamay lang nga, pagsulay, balik sa ulo. Ako'y masayang napundar ng anuta si Jesus. Sa inyo din ang ibang slide ka. Delikado. Amen? And there are also sustainable materials na gikinahanglan sa kinabuhi Kristo. We need to have constant communication with the Lord. Or in other words, prayerful life. Okay, sustainable kayo. Masustain na itong kinabuhi kung prayerful ta may sunod. Hangkas man nili mag-prayer Kristuhanon na every day, every minute, every hour, every second of the day ay walay undang ang kaway. Kapisan gani sa panahon na matulog ta, mamuhat pa gani gihapon ang kaway. Mahadlok-hadlok punta. At isang katlaw ni nag-chat sa ako, Pastora, ang sa'yo mong hatod ko. Sige kung daw ko, Pastora, nagkatawa, hindi mo niyo daw ginlabay ko sa inferno. Ginlabay ko sa inferno. Pastora, sige kung daw ko, anong Pastora? O sa may buhatod ko, Pastora? There are times the whole day na karing gaabot ang mga trials, temptations, problems. Kadala na ito, mga sa na mga pagsulay, tanagbuhat man sa kaway. Kadala na ito. Kanang natulog, nabitbit na ito sa pagkatulog ba? So pagbitbit na ito, hangtod sa atong pagkatulog, nadanggo na yung kitang mga ngilanpon ka. Ayaw, na kaning bantayanan kayo sa natanan. But, higina na ito siya. But as long as your heart and your mind is filled with Jesus, no problem. Ina na ko siya. Just sit in na limpyo ang imong kasing-kasing, limpyo ang imong una-una in the sight of God. Kay wala problema. Buhat man na sa kaaway. Kaya bitang engross kay ta sa atong mga activities the whole day. Ato na nakabibit hangtod sa pagkatulog. That's why importante kaayo mag-pray ta. Lord, ita matulog na ko. Bantayan ta na ko, Lord, sa kong gabi katulog na ko, Lord, kay kung hindi ko niyo bantayan, magkakawat ko yan demonyo kay dati kami to steal, to kill, and to destroy raw niya. Wala gagawin katapos, Lord. Once matulog ko, mantika na may kay ko matulog, Lord. Kamara ko ga-practice ani, Lord. Na ay mga mantika kay matulog. Na bantayan kay ako, Lord. Bantay ako before matulog. Dapat ditaniyan ang ato may so that's why we need to have a constant communication with the Lord. Kristohanon ka. Your life is still on the process of building your Christian life. Proseso pa na nagalikunon ni Lord. Desire give ni Lord, sa promise nila nga itong i-mention, desire ni Lord to bless us. Pero how can the blessing of the Lord overflow kung wala po tayo ginahimo? Desire ni Lord, pero ato na siya gilintan. Desire ni Lord na, pero dili man taga-paminaw sa tingog niya. Dili man taga-paminaw sa instruction niya. Tama lang na, si Lord, na kanus aka po nimo paminaon, kanus aka po nimo
timbayahon, kanus aka ko nimo lingion, kanus aka ko nimo, uy, Lord na malay ka. Bisan mo galing sa panahon sa lami na kayong kaon, Lord. Lami na kayong kaon lang, di mo gaya ko nimo ma-acknowledge. Pinaantay ka, Lord, tikip kayo mga pagkaon, Lord, naantay ka, Lord, sorry kayo, Lord. Nakala ko na hanggat lang. Mga inanak mo, Jesus, ako Christian, kinaway, little things means a lot to the Lord. Gagmay na kayo, para sa ato, gagmay na. But if you have that kind of relationship, that intimate relationship with the Lord Jesus Christ, ay, kanang little things. Kaya kita, may na po ka nga, paano na po ka, Lord, nanasan ko, Lord, Bisan bigay kayo pag kinabuhay niyang kalimutan, wala ka. Ay, little things na, when so na imong i-mention, atubangan sa Diyos. Pero malimpay na si Lord na, remember, the presence of the Lord is just but a breath away from you. Pag-pray pa lang ni mo daan, Lord, nanasan ko, Lord. Sa ibigay ko, Lord, hindi na ako kaya, Lord. Ay, kung ay gusto ni Lord, amin kasi, dependent ka sa iya. Wala ka nag-depensin ko, galing gusto, katapos. Ka-bright, wala. Nagsaligid ka, Lord. Ingon ko, Lord, bahalag magkinaunsa. Basta naalang ka, Lord. Presensya. Yaog na. Basta naalang ka. Presensya lang mo pinaka-importante, Lord. Presensya lang mo pinaka-importante, Lord. Di na ginang akong kaugalingon mo. Dawbi, ganyan. Kita kayo, puno pa sa mga dawbis, Lord, dawbi. Puno ta, anak. Anak, is my presence is not enough? Ay, Lord, your presence is more than enough. Ang presensya niyo, pinaka-importante, Lord. Pinaka-importante. Wadahan mo man, may wala na presensya mo. Kaurot ani, mga pakapalag yun. Pero, isa di kwartahan, nga presensya mo. Everyday, magpagkita o mga milagro. Kaya, kada oras, Lord, ginasustain. Wala'y bukas, pero hindi ko gugutumon. May nga. The presence of God is more than enough. More than enough, mga igsoon. More than enough. So, wala siya katulong, sustainable materials. Tapay yung bandagan ka ang mga igsoon. That's why it was some sustainable materials in order to endure. Praise God. So, constant communication. Next is grace. Tanawan. Gracia. Gracia. The grace of God. The grace of God. That's why you say, Pedro, dito sa 2 Peter, chapter 3, verse 18, yun siya na, grow in the grace and knowledge of the Word of God. Grow in the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. Magtubo ko tali sa grasya. Kung di sa kahibalo, makituon ka Ginoong Isus. Ginamit na ito sa Ginoong Isus, pero ginamit na po na ito sa Ginoong Isus. Gihimo na ito siyang foundation sa atong Christian life, pero gilintan na po na ito. Ano na itong taira? Gilintan, nanaarabas siya kanunay. Dili makita sa naked eye. Even the miraculous way of kaning pagtagpo sa Ginoo, dili na siya makita usahay mga igsoon, dili makita how the Lord moves miraculously. Di na ito makikita in our naked eye. Kurat na lang ta kayo mga ebidensya, yung mga ebidensya. So, we need to have the grace of God. So, giginahanglan na magtubo ta. Meaning ko sa mga igsoon, mention din ako atong Sunday, no? Dili ta deserving sa mga butang nga mga maayo. Deserving ta sa mga butang nga daotang like punishment. But thanks be to God, wala na ito dalawati ang mga butang nga deserving na. O dalawatan na ito ang mga butang nga nilita deserving. And that's the grace. That's salvation. We're not deserving sa kuwan, salvation, sa grasya, we're not deserving. But thanks be to God kay nadawatan na ito ni libre, way bayad. Grabe, grasya sa Diyos, way pagpupus.
grasya sa Diyos, may pag-upos. Punishment. Grabe, Lord. Ang ngayon lagi ko i-punish, Lord. Kay katong salaan na nahimo na ko nga sala. Grabe. Ang ngayon lagi ko i-punish sa tulog. But thanks be to God. Bigyan ka na ganyan ang grasya. Wala ko ni mo i-punish. Wala ko ni mo i-chance. Grabe, Lord. Dapat mo ni siya ang atong mga contemplation every day. So that our love for God will also continue to grow. Kaya usan siya nga mga sustainable materials may isuon. Parang atong Kristoano kinabuhi mga lamok tayo yun. Kita na mamubalik. Ganina ko Sunday school. Grabe, mga signs of the coming of Jesus, of the second coming of Jesus. Nanaan na yun. Isang sa ako na ito pagtanaw. Sa ako naging kayo may isuon. Israel is the center attraction of all Christians nation. Nahimog yun. Ganpanamina nato ang nasod sa Israel. Isa nung sa ang nakahitabo sa Israel, naana na dere may suon, naana na dere. So ang atong templo mga isuon, dili literal. Dili susama sa panahon ni Haggai. Pwede po literal and spiritual ang atong templo karon. Kailangan kay gatukod na matagbalay sa Diyos. No, gatukod tagbalay sa Diyos. So, kung gatukod tagbalay sa Diyos may suon, the Lord is expecting us to be participative. Once na nabasa na ko nga, be partakers, not spectators. Nabasa na ko na. Be participate. Partakers. Ang English kinapahis. Hindi ka na po. Yung katingalas mo yung English. Mag-missionary kita dito. Be partakers, not spectators. Manamahig suon. So, dili ta matingala. Uy, mihit man. Napasagdali mo templo. Ipasagdali mo ang imong Kristohanon. Dahil mo ingon dahil mga isong nga, uy, tambok, bayan na siya. Pero, may simba-simba na. Tambok siya sa physical aspect, spiritual aspect, niwang. Pero niwang na siya, pero drastic na. Niwang yung physical na lawas, pero tambok ang yung spiritual life. Kagi atiman, ginalikon, ginapakaon ang spiritual life. Kaya Kristoano, ano man ang ginabuhi? Physical life, spiritual life, di ba? Basic elementary. Duha naman. Pero ang kakapulikian o katiman sa mga Kristoano, ang physical lang. Pagpagwapa, pagkao sa bisanasa nga Jollibee. Muna kakaatiman, permanente, kakapulikian o katiman. Pero, how about ang spiritual lagi na bahin? Makasuroy ta, pero nata ito Bible study. Oops, mabiligay sa tuwan na. Kasuroy-suroy ta mga mon. Pero panahon sa Bible study, hindi ta makanto. Prayer meeting, hindi ta makanto. Makaligo talaga, pero hindi ta makasimba. Praise the Lord. Dili na ang gusto ni Lord. That is not the way the Lord wanted to build your house, your temple, your heart. Kaya gusto ni Lord malingkod ka. Kay personal relationship gani, no? Keep it na lang. Hand in hand with na lang. Kay sa unahan na ako'y pagsulay niya na o mamuhi ka, delikado. Sa unahan na yung mga litako, na yung mga litagan ng kayo. Mga Kristohanon kayo, katarate lang, nagla lang, walay communication, walay knowledge, wala pag-i-contemplate ang gugma ni Lord, pataratoy lang, maragla lang, o niya mo rin gahulatan sa kaway kay kawaton lagi ang atong kaluwasan, kawaton lagi ang kapag amang sa unahan, yung may ngunay na, pariharaman.
Kasi pareha naman. Ang imong kapadungan, langit, o impierno, pareha naman ay nadiman. Kada po kayo kalainan. Kako kayo kalainan ang langit, oy. Eternal life, full of everything, peace, rest, love, together with the Lord. Ang eternal damnation man to, wala na ginawa dito. Nahaw ka mo may tagpariha, dili pariha mo yung so, nga itong kapanungan dili pariha. Usahay na ay mga isaw sa kaaway sa kalibutan nga, ingon dito sa Sunday school, half truth, half lies, ingon sa Sunday school. Nya, kung magbase ta sa kaugalingon na nato nga understanding, kaugalingon na nato nga kusog, o kaugalingon na nato nga pag-analyze, no? Apart from the knowledge and wisdom of God, no? Mapapagin ta, makuan ta, malipat-lipat ta, madala ta sa lipat-lipat sa kalibutan, pero dili na lang sa ito ganina nga, ay, majority man naghimo-ani, okay na po ni, kay siya, Christian mo gani, himo mo gani, ani. Sa'yo mo galing mo na una. Okay na na, because majority is doing it. Pero kung di mo pasandiyo ng pulong ng Diyos, hindi mo na okay. Kaya standard ni Lord, magpabiling yun na high. Because He is holy. Because He is holy. Wala naghatag si Lord o law, wala naghatag si Lord sa kuan nga base lang sa kay mo'y gusto niya, way magbuot niya. No. Gihimo na niya because He is God, He is holy. And He is sovereign. Wala makabuot niya mo Iso. So dili kita kaingon nga anyway, naghimo man ang tananali, so kirapot niya, kay kung conscious ka kung sa isulti ni Lord, dili ka bahalag ang tanan, naghimo na ali, ikaw na lang nagpabiling isa. O di ikaw, si Lord rin magpuyog langit. Tanan naging mo na ni, malagi kay mo ni Lord. O di, thank you Lord. Kay, di ba? So during sa atong prayer mga igsoon, ato ning kaka-mention nato ni, Lord, kanang tamang yun Lord, kay marag, medyo na mong kakadala na sayrada Lord. Alam mo yun nga, tanan naman ko Lord, tanan na kaya kakuan Lord, ka-influence na ko Lord, natin yun ang surrounding, natin environment, tamang yun Lord. Kaya mura gamay na kulang Lord na may influence na gid ko sa standard sa kalibutan. Di ba? Here comes the Lord to the rescue. No? Ay, tinusulti na. So, importante kayo mga igsuon nga, kini nga mga butanga, magalihos, kinabuhi sa Kristohan. No? Amen? The grace of the Lord. And the knowledge of the Lord. This is some sustainable materials. And, uturuan ako mga igsoon, ang atong foundation is our faith in the Lord Jesus Christ. Mas strong ang atong foundation kung naatay pagtuog kang Kristo. Ikalawa, kipuy anta sa Holy Spirit. Timan na nato na may igsoon. Muna siya ang may strong foundation nato. If the Lord Jesus Christ is there, and when the power of the Holy Spirit is there, that's our strong foundation. And some of the sustainable materials may son, mo itong akong ipanglimo kagalina. The love of God, the knowledge of the Word of God, the constant communication with God, the grace of God. Isa pa. Wala man siguro. Ako na-mention. So, kapta na ito ng mga igsuon. Otro na ako. Our strong foundation is in the Lord Jesus Christ. Our faith in the Lord Jesus Christ. And the second foundation is the power of the Holy Spirit. No? So, kinahanglan nga naatay pagtuo sa Diyos. Our heart is filled with faith in the Lord Jesus Christ. And our heart should be filled with the power of the Holy Spirit. Kana siya. Liko na lang nga po na siya. But we need to continue. We need to continue in order to enjoy.
And the sustainable materials is the love of God, the knowledge of the Word of God, the constant communication, and the grace of God. Wala ni siya mga iso, delikado ang Kristohano na itong kinabuhi. Delikado ang kinabuhi ng Kristohano. Kaya hindi mo yung kawatan lang. We need to have this regularly, every day. Do not be insecure with the love of God. Ayaw pagka-insecure sa mas Ginoo. Kinahanglan imo ng kapunan ang mas sa Diyos. Kaya dili ka mamahimot-imo na kung wala mo mas sa Diyos. Dili ka may nanay. Grabe ang mas sa Ginoo. And we need to have the knowledge of God, of the Word of God. And we need to have constant communication with the Lord. And we need to have the grace of God abounds in the Lord. Amen. Kaya yun ang pagtanan ko. Salamat kayo. Dalayin kita, Lord, sa walay katapusan. Salamat sa imuhan. Salamat sa pagpahinumdog ka naman, Lord. Ang aming kinabuhin, kinahanglan, Lord. Ipundag ka ng masabi. Ipundag galikon, Ginoo, padayon ng kinis sa pagbiyon. Thank you guys sa buong bahagay, Ginoo, may mong gihatag na naman. Hindi naglawang na mabahin mo na mo ka pa namin. Nadilin lang diyan, Ginoo. Ang kinabuhin na mong kalibutan, Lord, kinabuhin na mo niya kalibutan ng among kamisihan o katiman, Lord, kundi hasta niya ang aming espirituan, Lord, kinabuhin kayo nga mo na yung espirituan, Lord, kinabuhin mo madaling building, kinabuhin. Nga ngayon na mo ipundan na likod, padayon ng ino sa paglikod, pinakakibili mga ihatag ni mga mensahe. Tiligid ka doon, kami mga tinawin din. Dili ka duhangan, Ginoo, ang imong presensya ka panahon. Dili ka duhangan, Lord, na adlaw-adlaw kakauman ka na mo, Lord. Dili ka duhangan, Ginoo, na ikaw ang provider. Na mo, Ginoo, sa tanan ng mga pagpagihanglan. Dili ka duhangan, Lord, nga na kunay pinagsahan ka. Nga dili lang may mahadlong, Ginoo, kikuman ka. Nga gahom si Holy Spirit, panayon nga mag-uman. Nga magpanalangin ka. Dili ka duha-duha. Ligo na kami, Lord. Nga mong pagtuo. Nga mong pagsalim. Ligo na, Lord. Nga mong kumausap ka ni mo, Ginoo. Ligo na usap, Lord, we know that you first love us. Kapag muna na yung pakanan. Basta tamagi kami may umausap ka ni mo, Ginoo. Salamat kayo sa nagkakutang na kayo ni mo, Lord. Thank you, Lord, for all the things that you have done in our lives in the past, the things that you are now doing here in the presence, and the things, Lord, that you're going to do in the coming days. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Lord, nagkakampo ako, Lord, sa mga kaigsunan, Ginoo. Ikaw ang Diyos mag-manifest. Ikaw ang Diyos na magharap. Ikaw ang Diyos na magdumala sa ilang kinabuhi, Ginoo, aron para yung filaman ang ilang kinabuhi, Kristohano, Lord. Isa man diri na ginahanglan, Ginoo, healing. Ikaw lang ang nakakita, Ginoo, sa physical infirmities. Healing come before them, upon them. Isa karon, Lord, ang naginahanglan, Ginoo, financial na aspeto. Aron matagbo, mabayaran ang mga panginahanglan, mabayaran ang mga utang mahal. Thank you kayo, Lord, nga si mana, Ginoo, mag-manifest ang imong great provision kadto kanila. Sa mandili, Lord,
ang nanginahanglan Ginoo ug kapasayloan sa mga sala nga nahimo niya nga wala malilong diha kanimo Amahan. Ako mga pag-ampo Lord, mga paghangyo kanimo Ginoo nga ikaw ang release ug forgiveness ngadto kaniya Ginoo. Kinsa man dinhi Lord, ikaw lang nakahibalo nga nakita nimo Lord nga nagkinahanglan ug panabot, nagkinahanglan Ginoo ug pagpasabot tungod sa nakahasol kaniya nga mga naguna nga dili maayo. Ikaw Ginoo mag-manifest nga to kaniya ug magapasabot, ipadagad kaniya ang imong mahal nga pulong, ang gahom sa imong mahal nga pulong aron masabtan niya ang proseso nimo nga gihimo sa iyang kinabuhi. Kinsa man dinhi karon Lord, ikaw lamang nakahibalo Lord. Nga ginahanglan kusog kagahuman aron mobarog kalikod. Tungod kaya na siya sa kondisyon nga murag ang iyang minahal sa kinabuhi, mas nahandagan niya ang dakong priority labaw kay kanimo. Ikaw nakakita niya na Lord, ako mga pag-ampo kanimo. Kaya ikaw, Lord, mag-intervene, magpahinumdum, maghahatag sa strong na pulong ni mga luganin. Abrihan sa idulungo, abrihan niya mga mata, para makita niya, ay butang ikaw, labaw, priority, labaw sa iyang minahas kinabuhi. Naging ikaw, Lord, sa iyong mahal nga pulong, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. Tagay siya kahigayunan Ginoo nga piliun ka, unahon, ug ang imong pagkamatarong ma-apply niya sa iyang kinabuhi aron ang tanan ng mga desire sa iyang kasing-kasing imong ihatag, imong i-grant, ug imong i-provide. Tagay sa opportunity Lord na mag-prove diha kanino nga labaw ka sa iyang kinabuhi kay sa iyang minahal sa kinabuhi. Mali ako mga pag-ampol. Kung salamat kayo Lord sa mga kaigsunan nga ginahanglan Lord financial aspect. As long as they continue to honor you, as long as they continue to acknowledge you in their lives Lord, Lord, sa great provision in all aspects, financial, emotional, material, and spiritual. Salamat kayo, Ginoo. Nagpabilin ka patinulaan, isa-usahay kami hindi patinulaan. Salamat for being so faithful, so loving, so kind to us, Lord. Thank you that you are the Lord of everything. Being our God, being our Savior, and being our King. Continue to reign, continue to rule in our lives and in this church. Continue to rule. Salamat kayo, Ginoo. Nalayon ka ni Lord sa walay katapusan. Ang mensahe, Lord, sa iyo sa tanan, Ginoo. Ang tanan, Lord, mga pagpasidong imo halaman, Ginoo. Nawata kini pinaagi sa kamahanan ng ngalan ni Hesus Kristo nga ang Ginoo manluluwas. Amen. Paktakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. May buntag mga insol, buntag sa sunod na Panginoon, sa vision sa paghatag sa tithes, ay pagbalit sa tithes and offerings.